Shoutout nga pala muna sa mga tropa natin dyan somewhere out there, at ingat-ingat lang din tayo dyan dahil maulan na naman ang ating panahon ngayon. At bago tayo magsimula, gusto ko lang din munang i-shoutout etong tropa natin na hindi ko alam, baka may saltik din to sa utak kagaya nung mga mangilan-ngilan na vlogger dyan yung akala mong nagtatanong-tanong or akala mong nagpapasalamat sa'yo, no? Pero may saltik pala sa utak. Sabi niya dito, no, eto nga pala yung YouTube channel niya, Dexy Marks, ganyan na tayo pagkakabasa niya, no. Sabi niya dito sa isa kong video na piece of print, sticker label, sabi niya sa comment, ayos to, nakakuha ng tips. Tapos parang out of nowhere, netong mga nakaraan lang, nag-comment ulit siya sa akin, not recommended daw ako, sabi niya. Siguro, no, eto yung pinakauna niyang napanood sa akin, yung piece of print na sticker label. Tapos nakapanood siya ulit siguro ng mga videos ko dyan, at siguro isa to sa mga nauto ni Idol na alam naman natin na nakabili ng pinaka printer head ay golden. Kumbaga ginto yung printer head kaya mahal yung presyo. Kasi nakita ko sa kanyang YouTube channel, no, ano rin siya, vlogger wannabe rin siya, no, pero sa tingin ko kay Idol Rappy nga siguro to nakabili nung printer niya kaya sobrang mahal. Ayaw niyang medyo mapahiya dito sa internet. Pero no, sinasabi ko naman sa inyo mga tropa, lahat ng mga nauto ni Idol, welcome na welcome kayo sa akin. No hard feelings, at talagang ipagpasa Diyos nyo na lang yung mga perang nauto sa inyo. Hayaan nyo na lang, i-grind nyo na lang. At eto na nga pala yung content natin ngayong araw. Dahil nagugustuhan nyo yung mga quick reviews ko sa mga printer, at ang daming nagko-comment dyan, kahit na wala ako nung printer na yon, ako na bahala sa inyo mag-research, no, at sasabihin ko sa inyo kung maganda or pangit yung printer na yon, at mag-comment na lang kayo kung medyo mali yung mga nasasabi natin. At open na open tayo sa mga criticism din dyan. Hindi naman kasi tayo katulad ng mga vloggers na mga balat sibuyas, no, nakarinig lang ng mga matitinding salita na alog na yung mga kukote nila, no. Di natin babanggitin kung sino yung alipores yun. At eto na nga, shoutout sa'yo Adrian, sabi niya, Lods, goods ba Canon TR4670 na model? Eto, no, unang-una para sa akin, okay naman talaga ang Canon, pero nakadepende sa model ng printer. Kagaya nga nung mga previous vlog ko sa mga nakakapanood na sa akin, ang pinakauna kong printer ay HP, at ayun yung merong mga cartridge. Kumbaga yung pinaka-printer head niya, nandun na mismo yung pinaka-ink niya. At ang pinaka-pangit dun sa printer na yon, konti lang yung napiprint ko. As in parang wala pang 100. Sumisingaw na yung ink. Kasi konti lang talaga yung laman nun. Yung mga cartridge kasi, meron yan mga bulak sa loob at nandun naka-stay yung mga ink. So parang kahit hindi mo nga gamitin sumisingaw yun time to time pagka medyo na-stuck sa'yo yung printer. At sa pagre-research ko, etong printer model na to na Pixma TR4670 ng Canon ay ayun yung katangian niya. Ito yung kanyang printer head, at ito na rin mismo yung lagayan ng ink. To make the story short, no, kung gusto nyo nang mag-escape or kung gusto nyo nang tapusin yung video na to, pangit yung mga printer na ganito. Pero si Canon kasi, ang pinaka-target talaga niya, yung mga tipong wala ring alam sa mga printing. Kumbaga yung magkaroon ka lang ng printer na nandun na lahat nung purposes na hinahanap mo. Nandun na yung scan, nandun na yung merong double-sided print. Ayun yung mga gusto ni Canon na sa murang halaga ay maa-avail mo na sa kanila, dahil etong printer na to, nagkakahalaga lang siya ng 5,000 something, more or less, no, kapag may mga discount. Kasi isipin mo nga naman, wireless printer na siya, meron na siyang PAX, meron na siyang photocopy, ADF, meron na siya, pwedeng long, pwedeng short, A4, at sa tingin ko pwede pang mag borderless print dito. Ayan yung mga pinakagusto ni Canon. Kumbaga lahat ng capabilities meron na sila. Pero yun nga lang, downside, pagkadating dun sa cartridge niya na ilang bond paper lang yung mapiprint mo, ay bibili ka na naman ng panibagong ganito. Hindi ko alam kung magkano tong cartridge niya na ganito, dahil eto ay disposable. Kapag ka naubos na yung laman yan, bibili ka na naman ng bibili. At kung sasabihin mo na eto yung gagamitin mo pang printing business, talagang negative tayo dyan. At tignan muna natin yung kanyang pinaka-specs talaga dito sa pinaka-website nila. So unang-una, compact, wireless, office, all-in-one
all-in-one with PAX and two-side printing. Kung talagang wala ka talagang alam, no, may isip mo all around na, di ba? Pero kung medyo may alam-alam ka, talagang negative talaga to, sobra-sobra. Although, ayan, meron na nga siyang wireless print, pwede mo siyang gamitan ang cellphone, kukonek ka dito, at nakalagay dito, no, recommended monthly print volume 30 to 100 page. Parang ang pagkakaintindi ko kasi dito, kailangan etong printer na to makapag-print ka every month ng 30 to 100. Siguro baka possible na merong mangyaring defect kapag ka hindi ka nag-print ng ganito, nakadami. At pero, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, etong printer na to, yung kanyang ink ay konti lang yung kaya niyang i-provide na total of prints. Nakalagay nga dito, no, sa colored, kaya niya mag-print ng 180 page. Yung isang cartridge na yon. At yung black niya, 180 din. Same na same lang. So, etong printer na to pala ay hybrid. Kasi pigment ink na yung kanyang black at yung colored niya ay CMY. So, sa tingin ko, ito ay pwedeng i-continuous ink. Yung lalagyan mo siya ng DIY na tangke. Pero, no, alam naman natin na yung mga naka-DIY na tangke talagang sumasablay. So, ang ginagawa dyan, bubutasan tong mga cartridge na yan, lalagyan niya ng mga tube. Tapos, yun na, isasalpak-salpak na, no? So, siguro, alam nyo naman na siguro kung ano yung mga binabanggit ko na continuous ink na i-DIY. Kasi, ayan yan. Etong cartridge na to, meron siyang bulak dyan sa loob na once na sumingaw or naubos na yung laman nun, hindi ka na makakapag-print yan, napaka-konti nga lang ng laman. Ayan o, kung titignan mo, no, napakaganda ng modelo. Yun nga lang yung downside niya pagkadating dun sa cartridge na yan. So ayan o, pwede nyo tong sa tingin ko, di-DIY nyo, ganito yung mangyayari. Ito yung possible na maging mangyayari dyan o, ayan o, binubutasan nila para magkaroon ng continuous ink. Kumbaga once na naubusan na yon, tutuloy-tuloy yung flow nung ink. Pero dito may nagtatanong, sabi niya, ganito ba talaga sakit ng Canon CIS? Kahit anong gawin, ayaw bumalik yung ink. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo, kapag ka naka-continuous ink ka na DIY mo, maaaring hindi humigop ng ink from the ginawa mong DIY na tank, 'di ba? Ayan yung mga mangyayari dyan. Sa mga makakapanood na itong videos natin, no, siguro may isasuggest ko sa inyo na ganito yung bilihin ninyo kung hindi nyo siya gagamitin pang business. Kumbaga yung medyo office work ka lang, yung tipong siguro sa isang buwan nagpiprint ka lang siguro ng 3 o 2 beses, 'di ba? Yung tipong na-stuck lang sa iyo yung printer diyan. Tapos kapag ka nasira na yung printer, I mean yung cartridge niya, yung ganito, ayan yung nilalagay na printer head, papalitan mo na lang talaga siya ng bago, 'di ba? So ayun, sa tingin ko ito yung mga target ni Canon. Pero for business, hindi ko sa inyo masasuggest tong mga ganitong model. Kasi nakita nyo naman sa pinaka website niya, yung specs niya, 180 lang yung kaya niyang i-provide na printout. So tignan natin kung magkano yung presyo ng kanyang cartridge at alam naman na natin kung magkano yung presyo ng printer, 5,800. Check natin kung magkano yung model na yon. Grabe no, 800 na. At eto merong pinakamura. Eto 540. Pero hindi ko alam kung ano pa to, no? Parang tawag na to, third party pa siya. Kumbaga hindi siya yung original, 'di ba? I-divide natin. Sabihin na natin ito yung pinakamurang ink. Tapos 'di ba 540 divide natin ng 180. 3 piso, 'di ba? Grabe no. Kumbaga kung ang presyo mo pa sa yung printing shop ay 3 lang, wala kang pantutubuin. Pero tignan natin kung yung pinaka-original ay, di ba, 840, divide natin ng 180. I-ano nyo na lang ako, mga tropa, no? I-correct nyo na lang ako kung tama yung formula ko dito. Kumbaga, di ba, 880 yung pinaka-original, 875 pala, 875, tapos divide natin ng 180 yung kaya niya daw i-print. Approximately lang yon, hindi pa natin sure yan. Kasi sa experience ko talaga, sa mga cartridge na ganito, wala pang 100 mga tropa. Natutunaw na, ubos na yung ink. So, tignan natin. Parang 5 piso ang isang possible na print. Kung 5 piso lang yung isang print mo, wala ka pang tutubuin. Eh, paano kung mga sticker pa, di ba?
So ayun, siguro para hindi na natin pahabain tong videos natin, eto kasi ay mga ano talaga to yung lahat meron ng capabilities pero dadalihin ka naman sa presyo ng ink. So sa mga hindi nakakaalam, etong printer na to ay parang 3 years na. So medyo bago-bago siya sa mga lumang Pixma models, no, dahil ito ay in-launch noong November 2021. Sa pagkakaalam ko, no, ito yung pinakamatagal na vlog na nakita ko dito sa internet. Siguro baka mayroon pang mas matagal, pero ni-research ko na ito yung pinaka nakita ko 2021. So 2024 na tayo. Kung bibilihin niyo yung mga tigda 2,000, siguro mas gusto kong ito na lang yung bilihin ninyo Di ba mayroong mga tigda 2,000 Canon na mga kino-continuous ink din? Pero kung wais ka, nagre-research ka, hindi ka talaga bibili nito. At salamat sa nag-request na to, no, Adrian. At Adrian, kung plano mo talaga itong model na to, mas isasuggest ko sa'yo na bumili ka na lang ng Epson 3210. Ito, no, makakakita pa niya ng 8,600. Ito, kay Cloud Store Distributor. Ayan, ilalagay ko na lang yung link na ito sa description kung gusto nyong bumili. At yung mga iba pang printer na medyo suggest ko. So dito na natin tatapusin itong vlogs natin na to. Comment down below kung may mga katanungan kayo. Pipilitin natin gawan ng videos yan. Tsaka wait lang kayo, no, sa mga nagko-comment dyan. Gagawa natin ng videos. Bye-bye. Huwag magpapauto.